pag-usa ng lubid tulad din ng pagpanata sa prosesyon o paghila sa karosa. Nagtagal pa rin at nanganganak pa ang misteryo at pananampalataya sa Black Nazarene sa loob ng mahigit 400 taon. Ang kwento pa po sa amin ng mga taga-Quiapo, binebenta ang langis na pinagbababara ng lubid mula sa karosa ng puon. Naku, tayo ay nag-vlogging pa. Pati mga kawatan, nakipista na rin sa kapistahan ng Nazareno. Isang umaming mandurukot ang naaresto at patay ang isang sospek sa pang-hold up nang makaengkwentro niya ang mga pulis. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Generally peaceful ang naging sitwasyon sa Maynila kagabi, maliban sa mga ilang insidente ng hold-upan ng pandurukot. Dinagsa ng mga nagrereklamong MPD Station 3. Pare-pareho ang kwento nila kung paano sila nadukutan habang nagbibigay ng tubig sa mga nakikipagprosesyon sa Poong Nazareno sa Calle de Guzman. Yung isang kasama ko, nakita niya, hinihila rin pala yung cellphone niya. Na hindi rin pala niya in-expect na, pati pala yung digicam niya, nakuha na. Yung siksikan, malamang doon talaga nakuha yung cellphone ko eh. Agad dinala sa presimpong sospek na positibong tunuro ng mga biktima. Naka-t-shirt pa ito ng Nazareno. Pero sa walang cellphone na nakuha sa kanya, isa lang ang naibalik. Hindi lang daw kasi siya ang mandudukot. Nagahawak lang po. Pinahawak lang sa'yo, Nino. Sinamahan ko. Alam mong magnanakaw kayo. Kinuyog ng publiko ang sospek kaya nagtamo ito ng sugat sa ulo. Dati na pala siyang nakulong sa kaso ring qualified theft. Samantala, hindi naman nakaligtas ang isa pang lalaking nakabarilan ng pulisya matapos umunong mag-hold up pagkatapos ng pista. Nakabalagta siya sa gilid ng kalsada, katabi ng bag na kanya umunong inagaw. Tinutukan niya ako ng baril. Sinabi niya hold up. Natakot na ako. Swerte namang may dumaang police mobile. Itinutok ng sospek sa mga pulis ang kanyang sumpa pero nagbara ang bala sa baril at di pumatok. Nabaril naman si Chan ang sospek. Kung nagsisigaw kasi ang hold upper at tinuturo dito. So yun kaya nagre-resulta ng ganitong klaseng shootout. Narecover ang sumpak at mga bala pero walang nakuhang ID mula sa sospek. Jackie Manabat, Patrol ng Pilipino. Na-rescue ng isang Norwegian cargo ship ang 4 na mangingisdang nawala at napadpad sa South China Sea sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Huwebes. Nagpapatrol, Sol Aragones. Bakas pa rin sa mukha ng 4 na mangingisda ang hirap ng kanilang pinagdaanan sa loob ng 4 na araw sa karagatan. Kwento ni na Rolando Magdiuya, Abdul Sadiohan, Marcelo Sacro at Tomel Ben Canohan. Maganda ang panahon nang umalis sila sa kanilang lugar sa Balabag, Palawan. Pero makalipas sa mahigit kalahating oras, dumilim at lumakas ang alon sa South China Sea. Bungakala nga po namin, hindi mamatay na kami kasi doon na kami sa palagitnaan ng laot. Hindi na namin alam kung saan ang lugar eh. Madilim at saka maalon masyado, malakas ang hangin. At sa mga araw na nawala, wala raw silang makain. Pero sinika pa rin nilang gumawa ng paraan para maisalba ang buhay. Anong ginawa mo nang lumulubog na ngayon? Nilimas. Kaya laking pasasalamat nila nang makita sila ng MV Aspen Arrow, isang Norwegian-owned cargo ship. Agad silang nasagip at sinundo ng Coast Guard sa Corregidor. Kwento ng mga mangingisda, nag-ambag pa ang mga crew ng cargo ship ng $600 bilang pamasko sa kanila. Kasalukuyan namang kinokontak ng Coast Guard ang kanilang pamilya. Sa Catanduanes, patuloy naman ang search and rescue operations sa mga nawawala pa ring mangingisda. Isa pa lang ang na-rescue na kinilalang si Joselito Soledad na napadpad sa dalampasigan ng Baltok, Pandan, Camarines Norte. Kahapon isinama ng rescue team si Joselito para balikan ang lugar kung saan nasira ang kanilang bangka pero hindi pa rin nakita ang kanyang mga kasamahan. Samantala muli naman nagpaalaala ang Coast Guard sa mga mangingisda na iwasan na maglayag sakaling may senyales ng paparating na sama ng panahon. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Isolated ang mahigit sa 1,000 pamilya sa 5 barangay sa bayan ng Siruma, Camarines Sur dahil sa matinding pagulan at malalakas na alon. Exclusive Patrol, Jonathan Magistrado. Nitong Disyembre pa, hinahagupit ng matitinding ihip ng hangin at buhos ng ulan na bitbit ng amihan ang coastal town ng Siruma sa Camarines Sur. Isang linggo na ring sarado ang kalsada dahil sa makapal na putik. Kailangan pa ng malalaking truck at 4x4 vehicles para makapasok sa lugar.
Sabado, sumama ang news team sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpunta roon. Sa kapal ng putik, hapon na naming narating ang bayan. Sa baybayin ng Barangay Homestead, nilamon na rin ng tubig dagat pati ang kalsada. 6 na buwan na rin hindi bumibiyahe ang mga bangka, kaya ang mga mangingisda walang mapagkakitaan. Maganda pong loob kung may tutulong sila. Baka po pwedeng tulungan nila ang katulad namin na mahirap. Dahil dito, namahagi ng tulong ang provincial government sa halos 200 pamilya roon. Pero higit pa ring apektado ang island barangay ng Butawanan. Kasalukuyang binabaybay natin ang bahagi ng Pacific Ocean papunta sa Butawanan Island. Sinasabing mahigit 2 buwan nang isolated ang mga residente dyan. Kahit malayo, tanaw ang pinsalang dulot doon ng masamang panahon. At sa kabila ng malakas na alon, hinatiran ng mga otoridad ng relief goods ang nasa mahigit 400 pamilyang apektado. Bigyan pansin ang aming kalsada, lalo-lalo ang National Road. Kasi talagang pag ganitong panahon ng tag-ulan at mayroong kalamidad, mahirap mai-transport yung mga goods. Sa kabuuan, mahigit 1,000 pamilya ang naperwisyo ng masamang panahon sa Siruma. Inirerekomenda ang preemptive evacuation sa kanila, lalo't ilang kaso na ng pagkakasakit ang naitala. Jonathan Maestrado, Patrol ng Pilipino, Camarines Sur. Balak ngayong gawing tourist attraction ang mga taniman ng gulay sa Benguet na binalot ng frost. Pabor naman ang mga bubukid rito lalo pat mabibiyayaan sila sakaling sumigla ang komersyo sa lugar. May papatrol Andrea Diocares. Higit 2 ektaryang taniman ang nasira dahil sa frost injury sa Atok, Benguet. Problemado ang maraming magsasaka. Ganito na ang itsura ng mga pananim na repolyo. Tuyo at halos di na mapakinabangan pa. Pero kung perwisyo daw ang hatid nito sa mga magsasaka, magandang balita naman dahil ang frost injury maaari daw maging tourist attraction sa lalawigan ng Benguet. Pero buhat nang mailabas sa telebisyon ang mga tanim na nasalanta ng frost, maraming turista ang umakyat sa Atok para masilayan ang napinsalang tanim. Meron pang nagposing sa mga halamang binalot ng yelo para sa Department of Agriculture, bagamat perwisyo sa agrikultura. Positibo ito sa turismo. Gawa ng plano to encourage or accommodate yung growing interest. Positibo rin ang komento sa Facebook hinggil sa frost, pati mga turistang umakyat sa Baguio. Nais pang isama sa kanilang biyahe ang pagpunta sa Atok. Kaya ako umakyat na dito sa Baguio, all of a sudden, dahil gusto ko makita yun. Si Aling Erlinda, nakakita na ng totoong snow, pero gusto pa rin makakita ng yelo sa Atok. Sa sariling bayan, sabi, lover, nature kasi ako. Ikinatuwa naman ito ng Department of Tourism. Makakatulong din umano ito para palaguin ang komersyo sa bayan ng Atok. And so it is one of a kind. So this is the only place where you can see that the Cordillera has a lot to offer, including the frost. Medyo nakahinga naman ng maluwag ang mga magsasaka dahil 3 araw nang walang frost damage. Ikinatuwa naman ng mga magsasaka ang pagsusulong ng frost tourism. Maganda na pumunta dito ang mga turista at makita nila ito. Pero hiling pa rin ng ilang magsasaka, sana hindi magtuloy-tuloy ang pagtama ng frost sa mga pananim, lalo't ito lang ang kanilang ikinabubuhay. Andrea Jocares, Patrol ng Pilipino, Atok, Benguet. Wala mang bagyo, maraming pamilya ang naapektuhan ng baha at landslide sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Bukod sa pagkain at damit, nananawagan ang mga binahang pamilya sa Southern Leyte para sa ligtas na relokasyon. Nagpapatrol, Bernadette Simbrano. Kahit hindi maganda ang lagay ng panahon, bumiyahe papuntang Southern Leyte ang Sagip Ka Pamilya Team. Kasunod ito ng matinding baha at landslide sa lugar kung saan 5 ang naiulat na nasawi. Kaagapay namin ng AFP sa relief operations. Daan-daang apektadong pamilya sa 5 barangay ang nabigyan ng pagkain at damit. Hindi pa sila pinababalik sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa banta pa rin ng landslide. Kaya hiling ng mga residente, relokasyon kaysa pabalik-balik sila sa evacuation center tuwing malakas ang ulan. Problema rin ang maiinom na tubig dahil sa nasirang water system. Nababahala rin ng mga residente dahil ayon sa Pag-asa hanggang Marso pa ang pag-ulan.
Mahigit 1,500 pamilya po ang natulungan ng Sagip Kapamilya sa mga lugar ng Albay, Southern Leyte at Davao del Sur. Ramdam po ng ating mga kababayan ang pagmamalasakit sa oras ng matinding pangangailangan. Bernadette Sabrano, Patrol ng Pilipino. Inamin ni Ann Curtis ang espesyal niyang turing sa ka-love team na si Luis Manzano. May dapat nga bang ipagselos ang non-showbiz boyfriend ni Ann? Huli naman ng kamera ang sweet moments sa birthday party ni Melissa Ricks kasama ang kanyang special someone. Nagpapatrol Mario Dumawal. Inamin na sa wakas ni na Jake Cuenca at Melissa Ricks na mahigit 1 taon na silang magkarelasyon. We've been dating for, a year and 9 months. Christmas, did you spend it with him? Yes, I did, Mas. What was his gift to you? Earrings. Binigay mo sa kanya. I gave him shoes and a watch. Sa unang pagkakataon din, ipinakita ng dalawa ang tamis ng kanilang pag-iibigan sa mala fairy tale na 21st birthday party ni Melissa kagabi sa Intramuros. Sinorpresa din si Melissa ng kanyang mga kaibigan sa showbiz. One thing about life and love? Puno naman ang kilig moments at harutan ang balik-tambalan ni na Ann Curtis at Luis Manzano sa Who's That Girl? Kasama sina Eugene Domingo sa direksyon ni Wende Ramas. Ever since nagre-request na yan na makasama ako, nagre-request ng kissing scene. So mga ganun. So thank you Nips. Pero wala raw dapat ipagselos ang non-showbiz boyfriend ni Ann na si Erwan Husaf. Kung sino man yung mga magiging special din sa mga buhay namin, ay kailangan tanggapin kung paano kami sa isa't isa. Because this is one thing that I can say will always be constant in my life. Wow! Ikaw naman. Ha? Hindi talaga. Walang selos-selos. Biniro pa ni Ann si Luis na sumama sa Valentine's Day nila ng kanyang boyfriend. Uy, ang saya nun. Magiging komportable ako nun. Una nang kinumpirma ni Angel Locsin, naghiwalay na sila ng landas ni Luis. Kung kami naman but siguro sa nangyayari, mas mabuti kung hanapin niyo mo yung happiness niya. Nirerespeto naman ni Luis ang sinabi ng inang si Batangas Governor Vilma Santos Recto na gusto niya magkabalikan sila ni Angel. Pero ayon sa aktor, ang hinahanap niya talaga ngayon ay babaeng ihaharap na niya sa dambana. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Kidnapping sa negosyante, huli sa CCTV. Mga suspect kilala na. Batang hinostage sa isang mall na iligtas. Dagdag presyo sa tinapay, tuloy na sa susunod na linggo. At karibal ni Piolo Pascual sa puso ni Casey Concepcion, bigatin daw sa pagbabalik ng TV!